Hindi Disyembre. Isang panluloko na naman yan sa inyo. Inaamin yan ng Iglesia Katolika na niloloko nila kayo. Basahin natin ang Catholic Encyclopedia, kapatid na Daniel. Ang Katoliko gumawa nito, hindi kami. Kung magagalit kayo, lamutakin ninyo yung gumawa niyan. The feast of the Savior's birth is called Christmas, the Mass of Christ. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year. The actual date of the Lord's birth is unknown. Ayan. Sabi ng Iglesia Katolika, ang aktual na petsa ng pagkapanganak ni Kristo is unknown. Hindi nila alam. Pero nasa Biblia yan. Hindi lang nila naintindihan. Tamo, inaamin nila, di nila alam eh. Ngayon, kung hindi mo pala alam, ba't naglagay ka ng petsa? The actual date of the Lord's birth is unknown, and its commemoration was generally included in the Feast of the Manifestations, Epiphany, January 6, during the first 3 centuries of the Christian era. History: in about the year 330, however, the Church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration. Nag-assign ng definite na date, December 25 for the celebration, in order to honor Christ, the light of the world and the true Son of Justice. This was the day which had been dedicated in pagan Rome to the feast of the sun god and had been called birthday of the unconquered sun. Tinan yung insulto kay Kristo yan. Itinapat ng Roma ang pagdiriwang ng kanyang kaarawan ng Panginoong Hesus, itinapat doon sa Saturnalia, yung piyesta ng Diyos-Diyusa ng Roma na pagano. Pag naniwala ka na nangyari ang kapanganakan ni Kristo ng Disyembre, hindi totoo yan. Itinapat yung birthday ni Kristo sa piyesta ng Diyos na pagano na kung tawagin ni Saturnalia o yung unconquered sun. Piyesta ng Diyos-Diyusang Romano. Napakamali niyan, mga kapatid. Yung tinatawag na Sol Invictus or unconquered sun, official Roman feast yan eh. Para sa kanilang para sa kanilang Diyos-Diyusan na Sol Invictus, yung Diyos na araw. Diyan itinapat yung birthday daw ni Kristo. Ang ginawa nila, i-declare nila na December 25 na rin ang petsa ng kapanganakan ni Kristo. Galing yan sa alimuom ng utak. Wala sa Biblia yan. Diretsong panluloko sa kapwa yan. At alam niyo kung bakit ko alam diretsong panluloko yan? Sabi, wala raw petsa ang pagkapanganak ni Kristo. May petsa sa Biblia. May petsa. Roma lang ang may sabing walang petsa. Pero may petsa ang Panginoon Kristo sa kanyang pagkapanganak. Hindi Disyembre. Kasi nung ipanganak siya, walang yelo. Pinapakain yung kanilang mga tupa. Mangyayari ba ng Disyembre yan? Napakalayo sa katotohanan yan. Pag Disyembre kasi, dun sa pinanganakan kay Kristo, pakita natin kung ano itsura ng terrain. Doon sa Bethlehem ng Judea. Pagka Disyembre, ayan Bethlehem puno ng yelo. Umuulan na ng yelo sa Bethlehem. O tingnan, ang Bethlehem Disyembre, ginagawa na nila, inaalisan na ng yelo ang daan. Paanong mangyayaring nung si Kristo'y ipanganak ay Disyembre? Nung ipanganak siya, may mga pastor doon sa doon sa bukid, sa gabi, yung kanilang kawan ng mga tupa, pinaglalamayan nila, pinapastoran nila sa bukid. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasaparang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo
ang Panginoon. Ayon. Sabi nung anghel doon sa mga pastor, yung mga pastor nasa bukid, inaalagaan yung kawan nila, no? Huwag kayong matakot, may dala-dala akong magandang balita. Ipinanganak sa inyo ngayon, sa bayan ni David, ang isang tagapagligtas na siyang Kristo ang Panginoon. Imposibleng Disyembre dahil walang pastor ng tupa na sira ang ulo, ilalabas yung kanyang kawan, punong-puno ng yelo yung bukid. Kakain ba ng yelo yung mga tupa? Gabi? Magpupuyat na kumain ng yelo, tupa? At yun naman, pastor, manginginig siya dun sa freezing temperature. Paano ngayon niyang magpapatala ng Disyembre? Napaka-imposible iutos ng Roman Emperor ang census tatapat sa yelo o sa winter. Yan ang mga consideration kung nag-iisip ka ng nakaayon sa Biblia. Ngayon, di ka na nag-iisip, abogado ka dahil nagising kang Katoliko, di ka na nag-iisip, manatili ka na lang na abogago. Napakagago mo. At hindi rin totoo na yung census na yon nangyayari ng Disyembre. Most probably, nung ipatupad yan ng Roman Empire, hindi winter. Mahirap kasing maglakbay sa winter. Yan ang tinanggap ng buong mundo. Pati Iglesia ni Manalo, nagdiriwang yan. Huwag yung itatanggi, ha? Mga manalista, talagang nahawahan kayo ng tinta ng Katoliko. Ito niya yung pasugo noong 1968, nasa larawang kuha noong December 26, 1967, alin, nang ipagdiwang ang ika-25 anibersaryo ng kasal ni na kapatid na Chopilo Ramos at Paz A. Ramos, kasama si kapatid si Erdi Manalo, kapatid na Erdi, Senador Osmeña Jr., Senador Salonga, Ginang Osmeña, kapatid na Tenny, Ginang Baby Magsaysay, at nakatayo sa likod si kapatid na Ramos, mga anak at manugang. Ano nakalagay dyan? Happy New Year! Siguro sa banda rito, nandun naman yung Merry Christmas. Nandun pa si Santa Claus. Meron din Pasko ng December 25 ang mga iglesia ni Manalo. Tingnan nyo sa pasugo, December 1939, page 16. Nalalapit na ang Pasko. Mamili hanggang maaga. Marami ngayon na bagong damit na paninda, sina kapatid na Pilar Fernandez, Rosalina Yadan, Esther Yadan, modista, painting. Ayan, sa obrero. Nakikipagdiwang din Pasko Malalapit na Pasko, sabi sa mga kapatid na nila, mamili na kayo hanggang maaga. Yan, hindi nyo maitatago sa amin yan. Meron na kami ebidensya lahat yan Kaya itong mga iglesia ni Manalong ito, nagkukunwari na sila raw galit sa Katoliko, mga Katoliko raw mga sa demonyo. Pero nakikipagdiwang sila doon sa piyesta ng sa